And do not get depressed and affected. That even if that you are good, there will be bad people. Bad people will come into your life. Amen? Even if that you try to be holy, evil experiences will come your way. Sadyang ganyan talaga ang buhay. Huwag natin yan i-deny. Huwag natin tatakbuhan yan. Mabuti kang asawa, minsan hindi magiging tapat ang iyong partner sa'yo. Mabait kang magulang, minsan isa sa mga anak mo magiging pasaway. Nagsisipag ka sa iyong negosyo, minsan malulugihan. Napakagaling mong guro, minsan meron talagang pasaway na estudyante. Ikaw na nga ang nagsaserve sa simbahan, ikaw pang ginagawang mali. Chinichismis ka, sinisiraan ka ng ibang tao. Sinusubukan nyo na maging masaya. Pero bibigyan ka ng pagsubok, sakit ng Diyos. My dear friends, this is the reality of life. That bad things will come our way. Hindi mo mapipigilan na ang buhay ay maglalagay at maglalagay ng asin at alat sa iyo. Pero ang tanong, ano magandang gawin kung hindi natin mapipigilan ang mga masasamang nangyayari sa ating buhay, kung meron mga plano na nasisira na sa ating mga karanasan? Unang-una po, kailangan maging malapad, malawak ang ating pag-iisip at pag-uunawa. Kung hindi mo mapipigilan ang dumarating, mas maganda na ilawak mo, laliman mo pa ang iyong paningin. Expand your consciousness. Deepen your understanding. At ang tanong, paano natin magagawa yon? Sa pamamagitan po ng panalangin. Si Mother Teresa, siya po ang nagsabi that prayer enlarges your heart to the point that you can contain God. Kaya nga po, pag merong nangyayari na hindi natin inaasahan, pag merong masama na dumarating sa atin, we should fall down on our knees and pray. Magdasal po kayo. At huwag kayong mabibigong magdasal. Kasi tandaan niyo po, di ba? All battles are won on bended knees. Kung hindi mo kaya, bumaba ka, lumuhod ka, at itaas mo sa Diyos yung nakakabigat sa iyo. That is the first. Yun po yung una. Pag malawak na ang iyong pag-uunawa, no man ang masama na darating sa iyo, hindi mo yan mapapansin at hindi yan makakaapekto sa iyo. Hindi yan maninira sa iyo. Pero pangalawa, dagdagan po natin ang karanasan natin sa Diyos. Sino ang Diyos sa ating buhay? Isipin niyo po, siya yung tubig na maglilinis sa atin sa mga masasamang nararanasan natin. One symbol of the Holy Spirit, remember, is water. Kaya nga po, pag tayo nagpapabinyag, ang gamit para malinis tayo sa kasalanang mana ay tubig. Magdasal tayo, pero naway sa ating pagdarasal, papasukin natin ang Diyos sa ating buhay. Kasi maaaring ikaw ay nagdarasal, hinahayaan mo pa rin na malumod ka sa iyong mga pag-aalala. Mga kapatid, pag tayo ay nagdarasal, kailangan natin bigyan ng tuon at pansin ang Diyos. When you pray, open your minds and heart to God. Flood yourself with God's grace and not with worry, not with overthinking about these negative things. Pero kahuli-hulihan, kailangan din tayong magpasalamat na may dumarating na masama sa ating buhay. Ano pong makakapagpagaan sa ating kalooban? Ito po ay pasasalamat palagi sa Diyos. Basahin niyo po ang Biblia. Yan ang gamot para hindi tayo mag-alala. Ang gamot laban sa kalungkutan ay ang pasasalamat sa Diyos. Pagbabalik tanaw sa mga ginawang milagro at kabutihan ng Diyos sa atin. Di po ba tayo mga tao kailangan din ng asin ng ating katawan? Pag wala kang sodium, mahohospital ka. So kahit na merong paunti-unti at palaging dumarating na problema sa buhay mo, hinahayaan yan ng Diyos kasi kailangan mo yan. Dahil pag wala kang problema, tandaan niyo po, walang lasa ang buhay. Ang nagbibigay po ng lasa at ganda din sa buhay ay pag meron tayong nararanasan nakakaiba. Problema man yan, isipin mo, pampasarap yan sa iyong buhay. Kaya tanggapin mo yan ng may pasasalamat sa Diyos. Tanggapin mo ano man ang pagsubok na may tiwala sa Diyos. Tanggapin mo, pero hayaan mo din na umalis. Amen? Mga kapatid, pagkabuti-buti mo man, sinusubukan mo magpakabanal, hindi ka maliligtas
sa asin, sa alat, sa mga masasama na darating sa buhay. Pero handa na tayo para hindi ka masaktan at para hindi ka talaga maapektuhan. Kailangan natin unang magdasal. Papasukin ang Diyos sa ating isip at puso. Palaging magpasalamat at magtiwala sa Diyos. When you have a negative mind, you will never see God's blessing in your life. Amen? Kamukha po ng ating narinig sa Ebanghelyo. Gumaling na yung 10. Sabi po ng kwento, along the way, habang papunta daw sila do sa templo sa mga pare, lahat sila gumaling na. All of them were healed. Pero isa lang ang nakarealize. Isa lang ang nakapansin. At nung nakita niya na gumaling siya, naglulukso siya sa tuwa. Bumalik siya kay Jesus, siya'y nagpasalamat. At tanong ni Jesus, hindi ba 10 ang gumaling? Bakit isa lang yung bumalik? Nasaan yung siya? Ano yung problema? Bakit hindi sila bumalik? Kasi gumaling nga sila, hindi nila napansin na sila'y pinagaling ng Diyos. Amen? They did not see that they were already been blessed, helped by God. At yan yung nagiging sagabal ng ating pasasalamat. When you cannot see that God has helped you, when you cannot see that God has blessed you, at paano mo makikita ang tulong ng Diyos? Sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Kaya nga, sabi ni Jesus sa kanya, your faith has saved you. Pag may pananampalataya ka, makikita mo, tinutulungan ka ng Diyos. Pag may pananampalataya ka, magiging maliwanag ang iyong isip at kalooban. Pag may pananampalataya ka, makikita mo na binigyan ka na ng grasya at bendisyon ng Diyos. Para malabanan natin ang negatibong pag-iisip, pagdasal natin magkaroon sana tayo ng malalim na pananampalataya. Amen? Kamukha lang po nung last fiesta dito sa parokya. Habang paalis na po mga tao gabi na, meron pong 2 mag-asawa, humabol, hinahanap po ako. Ang layo pa po ng pinanggalingan nila sa Antipolo. Kahit na gabing-gabi po, pinuntahan ako bakit magpapapray over. Dahil po itong misis, may sakit. Ano pong sakit? 3rd stage cancer. So pinagdasal ko po siya, inanoint ko po, umiiyak itong misis, pati itong mister. Ramdam ko po, kita ko po, gaano kahirap itong kanilang pinagdadaanan, cancer. Pero sabi ko po sa kanila, lalong-lalo na dito sa may sakit, magtiwala po kayo at ngayon pa lang magpasalamat na kayo sa Diyos na pinapagaling na kayo ng Panginoon. At bago po kami magkahiwalay, may inaabot po sa akin na envelope, pera, donation. Sabi ko, hindi po. Sa inyo po yan. Gamitin niyo po sa hospital. Alam ko po marami kayong gastos. Pambili nyo na lang po ng gamot. Mas kailangan nyo po yan. Alam nyo po, natouch ako doon sa sinabi ng mag-asawa. Kasi sabi nila, Father, ito po, galing din po sa Diyos. At hindi naman po kami pinapabayaan ng Diyos. Nakakabilib po, no? Nakakamangha, na kung sino pa yung mga nahihirapan, sino pa yung may malalim na pagsubok o suliranin, problema, sila pa yung may malalim na pananampalataya, kaya pa nilang magpasalamat, magpuri sa Diyos. Kaya nga, totoo, anong makakatulong sa iyo? Yung iyong pananampalataya. Remember this, my dear friends. The more that you thank God, the more that God will bless you. The more that you are grateful to God, the more that God will make you great. Amen? Subukan niyo man po. Araw-araw magpasalamat ka sa Diyos. At makikita mo araw-araw ang dating ng grasya at bendisyon ng Diyos. Palagi pupunuin ka. Aapaw, sobra-sobra. Pag nalaman mo yung masamang katotohanan, ano ang magandang gawin? If you learn the bad, the evil truth, the not so good news, what will you do? 3 lang naman po ang pwede nating gawin sa harapan ng masamang katotohanan. When the bad truth has been revealed to you, you can either first tolerate it, second, avoid it, and third, correct it. Pag nalaman mo yung hindi maganda, pag nalaman mo yung pangit na ugali ng tao,
Yan yung tatlo na pwede mong gawin. Tiisin mo, iwasan mo, o kaya naman ituwid mo. Marami dyan, alam ko po, marami sa inyo ginagawa the first two. Di po ba? Tinitiis, iniiwasan. Pero sinasabi ko po sa inyo, pag tinitiis mo, hinahayaan mo na magpatuloy. Di po ba? Pag iniiwasan mo, anong sinasabi mo? Hinahayaan mo, sinasabi mo na tama lang. Kahit na iniiwasan mo, dala-dala mo pa rin yan sa isip mo at sa puso mo. Apektado ka pa rin. Di po ba? So, hindi magandang sagot at tugon yung hinahayaan mo, tinitiis mo at iniiwasan mo. Kung nalaman mo yung masamang katotohanan, ang magandang gawin, habang maaga, ituwid mo, itama mo. We need to correct it. And if it is bad, we need to cut it off in our lives. Because if we let it live, if you allow it to remain, then the bad truth grows and spread. And what you allow to exist, persist. Tandaan niyo po yun. Pag hinayaan mo, lalong lalakas yan, lalong darami yan, at mas mahirap nang alisin sa buhay mo. Amen? Now the question is, how do you correct it? Paano mo itatama yung masamang katotohanan na iyong nalaman? You must change the source of it. Tandaan mo, kung merong bunga, may ugat. Kung gusto mong maging maganda yung bunga, ayusin mo yung ugat. Meron ngang kasabihan if you don't like the things that are happening in your life, then move. You are not a tree. Umalis ka. Ayusin mo. Kung hindi mo gusto yung sitwasyon o nararanasan mo sa iyong buhay. Remember, the Lord said that we are the branches. And the branch can change vines or tree. Kaya nga po merong grafting Hindi po ba? Kung hindi na maganda ang epekto sa iyo, umalis ka, pero maghanap ka ng ibang pagmumulan ng buhay at ng lakas mo. Kamukha na lang po, tingnan niyo. Pag mahina yung internet, anong gagawin mo? Pagtitiisan mo na lang? Ginaganyan yung provider mo? Di po ba? Pag mahina yung daloy ng tubig, anong gagawin mo? Titiisan mo na lang yun. Pagtsatsagaan mo na lang yun. Pag mahina yung tubig, tingnan mo, saan pa may sira na tubo? Pag ayaw mo yung internet dahil mahina, maghanap ka ng ibang pinagmumulan ng iyong signal. Kung merong masama na nangyayari sa inyong pagsasamang mag-asawa, kung hindi mo na gusto yung nangyayari sa inyong pamilya, kung ayaw mo na yung nangyayari dyan sa iyong trabaho, then change the source of it. Find another source for your life. Pag may masama na nangyayari sa ating buhay, ibig sabihin, hindi tayo nakakonekta sa Diyos. Yan lang yung magandang source. Yan yung pinakamabuting pagmumulan ng ating buhay at karanasan. Sa Diyos lamang. We should live in, with, and through God if we want to have good fruits in our lives. That is the good correction that we must do in our life. Kung nahihirapan kayo, kung may problema kayong mag-asawa, subukan nyo. Magdasal kayo, magsimba kayo. Kayong magpapamilya. Kailang kayong sama-sama na pumasok, nagsimba sa loob ng simbahan. Kung meron kang problema sa iyong trabaho, tanong mo sa iyong sarili, bago ka ba magtrabaho? Nagdadasal ka ba? What is the source of your life? If you are not connected with God, do not expect to have good fruits in your life. Yan yung magandang pagtutuwid na kailangan nating gawin sa ating buhay. My dear friends, time will reveal everything. So, if there are good things that are happening in your life, thank the Lord, magpasalamat ka. Merong mga mabubuti na nangyayari sa iyong buhay. But if there are bad things that are happening in your life, do not tolerate it. Do not avoid it. Face it. Correct it.
Go back to the Lord. Dahil pag tayo nabubuhay sa Diyos, diyan lang tayo magkakaroon ng mabuting buhay at mabuting bunga sa ating buhay. May isa pong kwento, minsan daw po ang Diyos, gusto niyang malaman kung gaano nakarami ang mga masasamang tao sa mundo. Kaya pinatawag po niya itong si Angel Gabriel at sinugo niya sa mundo, sabi, bilangin mo yung mga masasamang tao. Kaya lumipad po ang anghel mula sa langit, pumunta sa mundo, binibilang isa-isa yung mga masasamang tao. Wala man pong isang araw, bumalik itong anghel sa Diyos. Nagrereklamo, pagod na pagod. Sabi, Panginoon, ang dami pong masasamang tao. Nagsawa po ako sa kakabilang. Sa Pampanga lang po, ang dami na. Pumunta pa po ako sa Bulacan, sa Laguna. Napakarami. Napagod po ako sa kakabilang. Lupay-pay na po ako. Tingnan nyo naman yung aking pakpak. Pawis na ako, sabi po ng anghel. O sige, sabi po ng Diyos, ang gawin mo para maging mas madali yung iyong trabaho, bilangin mo yung mga mabubuting tao. Pero pagkatapos mo silang binilang, bigyan mo sila ng sulat dahil dun sa sulat, meron akong mensahe, meron akong sorpresa sa kanila. Ginawa po nitong anghel, bumalik sa mundo. Binilang yung mga mabubuting tao. Nagumpisa po sa Laguna, sa Maynila, Bulacan, nakarating po ng Pampanga, dito po sa parokya. Napakakaunti lang po ng mga mabubuting tao. At bawat nabibilang po niya, binibigyan po ng sulat. Tanong ko po, nabigyan po ba kayo ng sulat? Hindi po. Ala, anong ibig sabihin yan? Buti pa po ako, nakatanggap ako ng sulat. Gusto niyo po makita? Meron po. Gusto niyo po ba malaman kung ano yung pinapasabi ng Diyos? Opo, hindi po. Secret. Pero sa totoo lang po, kung tandaan niyo, mahirap matukoy sino ang mabuti at masamang tao. Habang nagpapatuloy ang buhay natin, habang hindi pa tapos ang iyong kwento, habang nandyan pa rin ang oras, ang panahon, ang mundo, ang katotohanan, halo ang mabuti at masama. This is the life that we live. This is our existence that we must embrace, that we must accept, that it is a mixture of both good and bad. There is no pure good, there is no pure bad. At hindi aalisin ng Diyos yung kala mong masama. Bakit? Kasi baka ikaw na kala mo mabuti, baka kasama ka. Sino ba sa atin dito ang masasabi niya mabuting mabuti siya? Di ba wala? Kahit naman ang pinakamasama, tandaan mo may pamilya pa rin yan. Kahit na yung nakagawa na karumal-dumal na kasalanan, may nagmamahal pa rin dyan. Amen? Hindi aalisin ng Diyos ang masama kasi baka pati ikaw nakala mong mabuti ay maaalis din at mawawala dahil hindi ka rin purong mabuti, may kasamaan ka pa rin. Ang magandang tanong, ano ang gagawin natin sa gitna ng kasamaan? Hinayaan ng Diyos na tumubo, sabay ang mabuti, ang masama, ang trigo, ang masamang damo. 3 bagay po ang gusto kong maalaala nyo. Number 1, never judge. Iwasan nyo ang maghusga. Dahil ang nakikita nating tao sa panlabas na anyo. Pero hindi mo alam kung ano ang nasa puso ng bawat isa. Itong mga alipin ng Panginoon sa kwento, gusto na nilang alisin yung masamang damo. Pero bakit hindi pinaalis ng Diyos? Kasi ang damo at ang trigo magkamuka. Mahirap makilala, makilatis. Kung hindi talaga lalaki at hahayaan mo pagkatapos nilang mabunga, diyan mo lang malalaman sino talaga yung tunay na mabuti, sino talaga yung tunay na masama. Habang hindi pa tapos ang panahon, habang nagpapatuloy pa ang ating buhay, huwag kang maghuhusga. Hindi mo alam kung ano yung pwede pang magawang mabuti ng isang tao. At tandaan niyo po ito, that when you judge,
you start to hate. And when you hate, you get angry. And when you get angry, you suffer. Hindi niyo po napapansin yon? Pag naghuhusga ka, tandaan niyo po, kamumuhian mo, aayawan mo ang tao. Pag meron kang pagkamuhi, meron kang galit, at pag meron kang galit, diyan ka nagdurusa. Kung gusto mong maging magaan, payapa, masaya ang iyong buhay, number 1, alisin mo. Please do not judge. Huwag mong huhusgahan yung mga tao na nasa harapan mo. Huwag mong huhusgahan yung iyong karanasan na pangit, na masama, na hindi maganda. Dahil hindi mo alam, yung binibigay ng Diyos sa iyo, may magandang balik yan. Minsan po yung mga tao, kala nila suplado ako. Kaya yung mga iba ayaw lumapit sa akin. Mukhang stricto si Father. Pero alam niyo po, sabihin ko ito sa inyo, ha? Madalas, yung mga mukhang suplado, mababait yan. Opo, yung mga mukhang mababait, matakot po kayo dyan. May masamang balak yan. Di po ba? Bakit nagiging mabait ang isang tao sa iyo kung hindi meron siyang gusto? Di po ba? Alam niyo po ba sa Amerika, napakaraming serial killer, mamamatay tao, nang re-rape? Nung nahuli na po nila, pinakita nila yung mga picture, ang gwagwapo nila. Yun pala yung sikreto ng mga serial killer. Dahil pag magandang lalaki, yung mga babae, ay gwapo, ay mabait, niyaya, di ba? Mukha namang gwapo. May masama palang balak. Tingnan niyo po. Dahil dun sa paghuhusga natin sa labas, may malaki tayong pagkakamali. Ginuumpisahan natin ang paghuhusga natin sa iba. Do not judge. You may never know. The thing in your life, the person in front of you can actually help you, is actually good. Amen? Pangalawa, grow. Lumago ka. Mamunga ka sa gitna ng masama ng iyong nararanasan. Di ba? Meron po tayong kasabihan, bloom where you are planted. Paano tutubo ang isang halaman na bubunutin mo sa lupa? Di po ba? Kaya nandyan sa lupa yan, kaya hinahayaan mo na nakatanim kasi gusto mo na tumubo, lumaki, mamunga. Ganyan din ang isipin mo. Pag may nararanasan kang masama, sinasabi mo, baon na baon ka na sa utang. Sinasabi mo parang ikaw ay nilibing na, baon ka na sa iyong lungkot. But never try to see life as being buried. Di ka binabaon ng Diyos. Tinatanim ka ng Diyos. At kaya hindi ka pa kinukuha ng Diyos, hindi ka niya binubunot o inaakay kasi naniniwala siya, malakas ka, kaya mo. At naniniwala siya na kaya mo tumubo at mamunga. At hindi ka makakapamunga kung walang masama o pangit na nakapaligid sa iyo. Kamukha sa halaman, kailangan niya ng fertilizer. Ano yan? Dumi! Di po ba? Ang isang halaman, kailangan niya ng gabi, dilim. Kung puro na lang liwanag, ano mangyayari? Matutuyo ang halaman. Mamamatay ito. Napakarami sa atin gusto nila ng komportableng buhay. Subukan mo maghapon, humiga ka lang. Ano mangyayari sa'yo? Sasakit ang katawan mo. Kung palagi ka lang natutulog, tandaan niyo po, nagpra-practice na kayo para sa kamatayan. Amen? Gusto mo ng komportableng buhay? Anong gawin niyo? Bumili kayong kabaong. Komportable ang kabaong. Huwag ka na umalis doon. Ayaw niyo naman, hindi po ba? Because remember, in mistakes, we learn. In adversity, we become strong. Kung hindi ka magbubuhat ng mabigat, hindi ka lalakas. Hinahayaan ng Diyos ang masama sa iyong buhay. Pinapalakas ka niya, naniniwala siya na sa bandang huli, magtatagumpay ka. Magtatagumpay ang kabutihan na tinanim niya sa iyo. So, whatever you are experiencing now, galit ka man sa iyong asawa dahil matigas ang ulo, nahihirapan ka financially, may sakit ka, matitigas ang ulo ng mga bata, pasaway, grow, magpatuloy ka, and be happy. Amen? Third and last, be patient. Magtiis ka, magtiyaga ka. Dahil kung hindi ka marunong magtiis, magsasawa ka, mabibigo ka, at susuko ka. Ang mga nagtatagumpay, yun yung mga matiisin. Yan yung mga matyaga.
Ang mga matatagumpay, hindi naman yan yung mga matatalino, yung mga mayayaman. Nagtatagumpay ang isang tao dahil kaya niyang maging matatag sa gitna ng masama. Maging malakas sa gitna ng sakit at bigat ng buhay. Amen? May napakaganda pong kwento. Nung minsan daw, merong isang ibon na lumilipad sa gitna ng bagyo. Nakita siya ng isang halaman. Kinausap ang halaman kung pwede ba siyang huminto, manirahan doon sa kanya. Dahil napakapangit ng panahon, baka siya'y mapagod, mabasa lalo ang kanyang katawan, baka siya'y mahulog at malunod sa tumataas na tubig, sa baha. Ito pong puno, ni-reject siya. Sinabihan, hindi, umalis ka dito, sabi niya. Galit na galit po, itong ibon. Sabi niya, napakasama naman na halaman nito. Nakikiusap lang naman ako. Mag-isa na lang nga ako, hindi pa niya ako matulungan. Lumipad po yung ibon at nakakita pa ng isang puno. Nakiusap po doon sa puno at pinayagan, pinapasok sa kanyang mga tangkay. At siya po ay naproteksyonan dito po sa ulan. Pagkatapos po ng bagyo, lumabas yung ibon. At nakita po niya, bahang-baha, napakataas po ng tubig. At sa kanyang paglipad, nakita po niya yung unang puno na kinausap niya na nakakover, balot na balot sa tubig, wala kang makita sa kanya. At dito po naiintindihan nung ibon, ano ang dahilan, bakit tinaboy siya? Bakit nireject siya? Bakit hindi siya tinanggap nitong puno? Kasi kung doon siya kukuha ng salilungan, kung doon siya papasok, papatulong, malulunod siya, mamamatay siya. Tingnan niyo po, minsan yung mga masasama, kala natin na nararanasan natin, para din sa'yo yan. Para din sa kabutihan mo. Magtiyaga ka, huwag kang titigil. Dahil ibibigay din sa'yo ng Diyos kung ano ang mas makakabuti sa'yo, makakapagbigay sa'yo ng tunay na tuwa at kapayapaan. Paano natin malalabanan ang masama? Hindi tayo ang mag-aalis ng masasama sa ating buhay. Tandaan mo, ang Diyos lang. Pero sa harap ng mga pangit, hindi maganda at masasamang karanasan at mga tao sa ating buhay, tandaan mo, una, huwag kang maghusga, manatili kang lumalago, mamunga ka, grow. Kahuli-hulihan, magtiis ka. May panahon din na ibibigay ng Diyos sa iyo kung ano ang karapat-dapat sa iyo. Mabuti ka, umiral ka, mamunga ka, hindi ka pinapabayaan ng Diyos, tinutulungan ka niya, binabasbasan, at ito ay ang ating pasalamatan sa Kanya ngayon at magpakailanman.